Isang 18 anyos na estudyante ang nasawi kamakailan matapos siyang pagsasaksakin ng kapwa-estudyante sa labas ng isang paaralan sa bayan ng Taal, Batangas. Isinugod ang biktima sa ospital, ngunit dineklara itong dead on arrival. Habang ang suspect naman nakulong. Ang isa sa sinasabing pinag-ugatan ng alitan, bullying. Hello po mga kapuso, this is Mad Ramos. Ang estudyanteng si Mad Ramos, popular man ngayon sa kanilang universidad, nakaranas din ng pambubuli noon sa dati niyang eskwelahan. Nag-start ko nung mga elementary ako, so nabully ako. Siyempre, bata pa ako. Hindi ko pa alam kung paano ko i-defend yung sarili ko. At hindi siya binuli dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang paniniwala. Isa po akong Muslim. Doon nagsimula yun, inaasar nila akong ba't ka nag-aaral dito. Umalis ka, huwag ka dito kasi Muslim ka. Humingi rin ako ng advice sa mga matatanda, sa teachers ko. Sabi lang naman nila is huwag kong pansinin. But then, hindi siya gumagana. Nale-left out ako. Umaalis ako, nawawalan ako ng gana kumain. Hanggat sa nagkaka-anxiety. Imbis na magalit si Mad sa sitwasyon, pinili niyang tumindig para sa kanyang sarili, laban sa mga bully. Na-overcome ko naman siya kasi kinausap ko sila, dinedefend ko yung sarili ko. Matagal siya nangyari hanggat sa muntong ako ng grade 6. Nagkaroon na ako ng utak na i-defend ko nga yung sarili ko. Dapat hindi ko hinahayaan na nabubully ako. Ayon sa Program for International Student Assessment noong 2022, Pilipinas ang may pinakamataas na bullying rate sa buong mundo, kung saan isa sa 3 estudyante nakararanas ng pambubuli. Pero paano kung ikaw na mismo ang may makitang inaapi? Titigil ka ba para protektahan sila? So guys, nandito tayo ngayon sa Bulacan kung saan magaganap ang social experiment tungkol sa bullying. Ang ating magiging kasabwat, si Juana, na siyang kunwari ibubuli. Sumama mo muna kasi ako. Ang init niya. Ayaw mo na yan, huwag ka nang umarte. At syempre, meron ding mga magpapanggap na mambubuli sa kanya. Babe, huwag mo na akong artihan. Lakad na, kunin mo na. Ilasan mo na doon. Ang dugyot mo. Tignan natin kung may tutulong ba or wala. Magsisimula ni eksena. O, bumili ka muna ng pagkain doon. Kunwari gagawing utusan ng mga kasabwat si Juana. At nang umalis siya, sinimulan na nila itong siraan. Ang slow niyo. Wala tayong magagawa. Ayun na yung silbi niya sa akin. Anyways, kamusta yung... Wala ata siyang ligo ngayon. Pero sana nag-ice man lang siya bago pumunta sa atin. Ang magkasintahang ito na nasa di kalayuan, ano kaya ang magiging reaksyon? Pero hindi, pero nabother ako sa kanya eh. Naiirita ako eh. Parang ang baho niya. Gutom ko. Tingnan mo yung damit niya oh. Parang di siya nag-ayos. Maya-maya pa, tila may nakarinig na sa usapan ng magkakaibigan. So guys, may lumapit, babae din. Siguro napansin niya yung nangyayari. Tignan natin kung anong mga susunod na mangyayari. Kaibigan niya ba? Hindi ha. Friend niya ba siya? Nang komprontahin ang mga bully, saktong bumalik si Juana, dala ang mga ipinag-utos na pagkain. Hello. Friend ko ba sila? Opo. Parang siya lang yung Nasaan yung isa? Dun sa yung burger. Dito na nagsimulang mag-alala ang lumapit na dalaga. Magkakagroup po kasi kami. Kaklase ko po sila. Klase kayo. Oo. Pero okay ka lang sa kanila. Hindi ka naman. Hindi naman po. Sure ka? Opo, magkakaibigan po kami ng 4. Okay ka lang po dyan natin. Ang init po eh. Okay lang ako. Okay, ikaw ang inaalala ko eh. Okay ka lang ba? Okay lang Kasi po. parang Pero lalo lang tumindi ang tensyon. Hanggang sa ang babae, tumindig na laban sa mga nambubuli. Hindi, tawag dito. Kasi kami naman kasi yung nag-lead ng project namin. So, Parang yun na lang yung ambag niya. ganun naman. Yung bayad niya sa kanina. Punin mo na yung order. pero hindi naman siya utusan. Okay lang po, okay Punin mo lang. na yung order, be. Papawa Ang kulit niya. Uy, grabe naman siya! Okay lang po, okay lang po. Bawa siya eh. Hindi. I mean, kahit pinaano niya yung project, hindi naman siya utusan though. Ganyan kasi lagi yan eh. Sige. Okay lang. Kami yung mali. Mad, i-reveal mo na nasa social experiment lang siya. Ate, hello po. I'm Mad Ramos from Good News. So, itong nangyari lahat na to is social experiment lang to. Kasi kami naman kasi yung nag-lead ng project namin. So, Pero hindi naman siya utusan. Hindi ko matitake na dahil lang sila yung lead ng project, kaya nila lang utus-utusan may isang tao. Parang ganun po. Ang na-experience ko po na bullying nung elementary, parang pinagtulungan nila ako na sa lahat ng post ko, nagko-comment sila na trying hard, ganun. So parang hindi ko po kaya na may makita pa na ibang nabubully, ganun.
Sa pangalawang bahagi ng experiment, ang pangungutya mauwi na sa pisikalan. Hindi naman namin problema to eh! May aawat kaya? Saan ako bibili ng bond paper? Maganap ka. Sa gastos na to, meron kang ambag? Habang mas lumalakas ang sigawan ng ating mga kasabwat, may napadaang isang grupo ng mga magkakaibigang babae. Ang isa sa kanila, pumagit na at nagsimula ng magtanong. Pinapabili ka na nga ng bond paper para magawa wala nga ako paraan. mabili Ano ba bond gusto paper. mo? Bond paper lang! Diyos ko! Reference! Kulang ng reference eh! Wait lang ate, na paano po kayo? Hindi kasi may research po kasi kami. Ang sinabi- Ngayon, etong Wait lang ginawa po, wait lang niya, po, ate. kulang eh. Naku mga kapuso, kakainitan na sila. Pero wag muna natin reveal na ito isang social experiment. Secret muna, tignan natin kung anong mangyari. Diba, ang research kailangan may reference, diba? Opo. Eh, paano namin maano yun? Kung kulang-kulang. Ngayon, inutusan namin siya bumili ng bond paper. Eh, wala nga yun. Bumili ng bond paper eh. Bikot ka lang ang metanaan. Iyak-iyak ka pa eh. Wala nga bang iyak mo. Upo ka muna ate, mag-usap tayo ng maayos. naman. Huwag mo nang gawin Ko! Hindi pa tapos ang tensyon sa ating eksperimento. Pinapabili ka na nga ng bond paper para magawa wala nga ako paraan. mabili Ano ba bond gusto mo? Bond paper lang! Diyos ko! Reference! Kulang ng reference eh! Ang babaeng ito, mabilis na pinatahimik si Juana na akmang sasagot na sana sa nambubuli sa kanya. Wala po nagiging maayos sa sa pagsisigaw po. Siguro aning natin muna yung side niya, tapos yung side po ninyo. Diyos ko! Ang mga tumulong sa binubuli, nagulat siyempre nang nakita na ang kamera. Pero kailangan nating makilala ang mga taong tumitindig para sa iba. Nung nakita ko po nag-aaway, parang pilit ko po pinapakalma sila kasi hindi po kasi sa dito kami nag-aaway po. And also po parang, syempre student din po. Tapos naawa na rin po ako na nagkakagulo sila, nagsisigawan sila. Parang mga bata po kasi sila kung titignan. So, as mga ate po nila, parang gusto po namin na isettle nila ng at peace yung problema po nila. Sa ating eksperimento, napatunayan nating mayroong handang ipagtanggol ang iba kahit pa hindi nila kaano-ano. Sana po mawala na lang po yung bullying, lalong-lalo na po sa online. Kailangan po natin na iiwasan po yung mga sinasabi po natin sa social media na di po natin alam na nakakasakit na po ng ibang tao. Ang bullying ay hindi lamang issue ng kasamaan ng ugali. Ang bullying ay isang mental health concern. Maaaring ang taong nambubuli ay nagmumula sa isang malalim na sugat na hindi na po proseso at ito ay lumalabas sa kanilang gawi, sa kanilang behavior o sa kanilang pag-uugali. Samantala, itinatakda ng Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013 ang responsibilidad ng paaralan na magsagawa ng pulisiya at mekanismo laban sa bullying. Pero paano ka dapat kumilos kapag ikaw na ang biktima? Ang dapat natin gawin ay magkaroon ng boundary. Para magkaroon ng boundary, kailangan nating sabihin ito sa mga authorities. Maaari rin magsumbong sa mga guro o sa iba pang miyembro ng komunidad. Sabi ko lang sa inyo guys, isipin nyo yung taong nasasaktan nyo. Isipin nyo kung kapatid nyo yan, nanay nyo, tatay nyo, kadugo nyo. Siyempre, di ba magagalit kayo? So, wag na wag yung gagawin. Kailangan nilang maunawaan na hindi nila kasalanan na sila ay mabuli. At ang pagiging biktima ay hindi nagpapakita na sila ay mahina. The more na natatakot tayo at nagpapakita tayo na naaapektuhan tayo ng ginagawa niyang pambubuli, lalong nagkakaroon ng power imbalances. Sa harap ng pambubuli, hindi sapat ang mabuting puso. Kailangan ang lakas ng loob. Dahil kapag ang pananahimik ay naging kasalanan, Kahit sinaano niya yung project, hindi naman siya utusan daw. ang pagtindig ang nagiging tunay na kabutihan.